نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa ating relihiyon, patungkol sa mga pinagsisihan. Lahat po tayo dumadaan talaga sa agos ng panahon. Merong tinatawag na ang buhay ng tao ay binubuo ng mga nakalipas, kasalukuyan at kinabukasan. Ang dapat natin isulong lahat. Hindi pwede maiwanan ka ng nakalipas o kaya maiwanan ka ng kasalukuyan o kinabukasan. Lahat yan dapat mong isulong. Kaya dahil doon ang tao gumagawa ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang iba hindi nila namamalayan na mga bagay na yun ay kanila ng pinagsisihan. Alam naman natin, napakasaya ng tao kapag gumagawa ng hindi nila tukoy, hindi nila batid kung ano ang kahinatnan ng kanilang mga pinanggagawa. Ngunit kung nalaman na nila, doon na nila maramdaman ang pagsisisi. Kaya tama talagang kasabihan, sa una lamang ang masaya sa paggawa ng kasalanan. Ngunit kapag tumanda ka na, kapag dumaan na sa iyong panahon, doon ka, tapos na-realize mo na iyan pala mga kasalanan, ay makarama ka ng pagsisisi. Katulad sa iya, sinabi ni Ibn Jawzi, ad-dunubu tugatti alal qulub, fa idha adlamat mir'atul qalbi lam yabni fiha wajhul huda, wa man alima dharara dhanbi istash'ara dhanab istash'ara nadam. Sinabi ni Imam Ibn Jawzi, rahimahullah, kaawan nawa siya ng Allah, ang mga kasalanan ay tumatakip sa mga puso. Kaya kung ang salamin ng puso ay nagiging malabo, ang mukha ng patnubay ay hindi naging malinaw. Subhanallah, tignan nyo mga kapatid, medyo ang mga kanyang mga salita napakalalim. Pero kung unti-untiin mo ito mga kapatid, tama talagang kasalanan tumatakip sa ating mga puso. Hanggang hindi mo na matukoy kung masama ba ang iyong mga pinanggagawa. Kasi nga, natakpan na ang patnubay sa iyong puso. Kaya siya salamin ng puso, natakpan kasi naging malabo na. Kaya ang sino mang nakaalam ng pinsala ng kasalanan ay makarama ng pagsisisi. Subhanallah, tama talaga. Kasi nga, hindi mo pa yan, lalo na mga kabataan sa ngayon, napaka mapusok. Lalo na tayo magdesisyon minsan, kahit matanda, mapusok pa rin. Subhanallah. Kung malaman niya ang pinsala ng kasalanan, doon na siya makakaramdam ng pagsisisi. Dapat hindi ganun mga kapatid. Dapat sumulong ka. Kaya dapat alamin mo ang nakalipas, ang kasalukuyan, at ang kinabukasan. Dapat alam mo lahat yan, ang mga consequences yan eh. At mayaman ang Islam sa mga ganung mga aralin, mga alintunin na yan. Kasi nga alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay palagi ang nagkakasala. Katulad din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ubri'ul nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimahu rabbi inna rabbi ghafurur rahim.
Sinabi ng Allah, at hindi ko pinawawalang bisa ang aking sarili. Katiyakan ang sarili ay sadyang mapag-utos ng kasamaan maliban sa sinumang kinaawaan ng aking Panginoon. Katotohanan, ang aking Panginoon ay mapagpatawad na maawain. Kaya po mga kapag-system, dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapatunay yan na ang sarili natin ay naguutos lagi ng masama. Kaya dahil doon, illa ma rahima rabbi, maliban na lang sa sino mang kaawaan ng aking Panginoon. Kaya ang Islam, mga kapatid, alhamdulillah, tinuturuan talaga tayo ng tamang alituntunin ng buhay, pamamaraanan ng buhay, gabay kung sino man humahangad ng gabay, tinuturuan tayo. Kasi nga kapag natamaan ka ng mga kasalanan, doon ka na magsimula magsisi. Sisihin mo sarili mo, sisihin mo magulang mo, sisihin mo ibang tao, subhanallah. Pati nga si Satan, sisihin nila eh. Ganon na ganon ang mangyari sa tao. Kaya kaya sa bandang huli talagang pagsisisi, mga kapatid. Kaya sa una hindi yan namamalayan. Doon na yan sa bandang huli. Katulad ng mga nakagawa ng mga pagkamali. Kaya wala siya ng kontrol sa sarili. Kontrol sa sitwasyon. Doon siya. Tapos namasmasan siya. Doon niya na nag-isip-isip na siya na mali pala kanyang mga pinanggagawa. O kaya pakiramdam ng pagkukulang sa sarili. Yun mga ganon, mga kapatid. Sinisisi nila mga sarili nila dyan. Alam naman natin, ang Allah lamang ang hawak ng lahat ng bagay. Kaya buksan natin, mga kapatid, ang realidad ng buhay. Lahat ng mga buhay natin, kahit saan ka man patungo, kahit sumusunod ka pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, meron ka talaga pinaparamdam pa rin sa iyo na magkakamali ka pa rin, kapatid. Nagkakamali ka pa rin bilang isang tao. Dahil doon, kapag ikaw makaramdam ng mga kamalian, ay isipin mo na ikaw ay isang tao lamang. Isang tao kung saan nakagawa ka ng mga ganitong mga kasalanan. Kaya dahil doon, alhamdulillah, kapag alam mo na ang realidad ng buhay, mga kapatid, dumadaan talaga sa tao. Kaya lumalago ang tao dahil sa kanyang karanasan, dahil sa kanyang unawa. Kaya tuloy nagagamit niya ito sa kanyang pamumuhay. At nagagamit niya rin sa iba. Alhamdulillah, ganito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magagamit mo ang iyong unawa, at kaya mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dinagdagan niya pang gabay ang iyong pag-iisip. Dinagyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga gabay, mga patnubay. At pinapaalalahanan po tayo lagi, mga kapatid, para hindi tayo magsisi. Kasi nga kung araw-araw natin sinisising buhay natin, bakit tayo naging mahirap, bakit ganito lang ako, bakit hindi natin naabot mga ganito, ay mawawala ka sa tamang ulirat. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, nagpapadala ng mga paalala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at ilan na ba ang aming winasak mula sa mga siglo matapos ni Nuh
at sa Panginoon, sa iyong Panginoon ay sapat na hinggil sa mga kasalanan ng kanyang mga alipin bilang nakakabatid na tagapagmasid. Ang sino mang gustong madali ang mundo ay aming padaliin para sa kanya ang anumang aming nanaisin roon para sa sinumang aming gugustuhin. At pagkatapos ay aming gawin para sa kanya ang impyerno, susunugin siya roon ng may kahiyang pinapataboy. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinitigdan lang tayo. Alam niya ano ang patutunguhan ng mga taong gumagawa ng kasalanan. At pinapaalalahanan talaga tayo para hindi po tayo maligaw. Para hindi natin sisihin na lang ang ating mga sarili. Kaya dahil doon, mga kapatid, nagkukwento si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsisi pagkatapos nilang gawin. Katulad sa kwento ni Qabil. Sa kwento ni Qabil, napakalinaw talaga sa Quran. Sinabi ng Allah, kaya't nagpadala si Allah ng uwak na naghahanap sa kalupaan upang ipapakita sa kanya kung paano itatago ang bangkay ng kanyang kapatid. Sinabi niya, kasawian sa akin. Tingnan nyo, nagsisi talaga siya. Si Qabil nagsisi, kasawian. Sa akin, naging mahina na ba ako na magiging katulad sa uwak na ito? Kung gayon ay aking ililibing ang bangkay ng aking kapatid at saka naging kabilang sa mga nagsisisi. Tingnan nyo, subhanallah, kapag ikaw pala gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan, tulad ng pagpatay, basta karumal-dumal, tulad sa kwento din ni Qabil, magsisisi ka talaga. Kahit anong puso ka pa na meron ka. O sabihin nila, manhid na ako. O kaya, wala na akong puso, subhanallah. Nandyan pa rin yan ang pagsisisi. Hindi yan mawala-wala. Kasi nga, ganon na ganon ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, para hindi tayo mapunta sa mga ganon, sa mga magsisisi, ay dapat iwasan natin to mga karumal-dumal na mga kasalanan. Lalo na ang pagtatambal kay Allah, mga kapatid, itong napakalupit. Katulad sa kwento sa Suratul Kahf. At mga bunga roon ay napaligiran ng pinsala. Kaya nagsimulang binabalikwas niya ang kanyang mga palad dahil sa pagdadalamhati. Alam naman natin kwento doon sa Suratul Kahf na sinunog ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang pananim. Kaya ang nangyari sa kanya, binabalikwas na lang niya kanyang palad. Kasi nga wala na siyang magagawa. Kaya ang mga puno doon bagsak na bagsak. Anong sinabi niya? At nagsabi, ay ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Hindi na lang sana ako nagtambal sa aking Panginoon ng kaninuman. Tignan niyo, ganun na ganun sinabi niya. Kasi nga akala niya kanyang taniman hindi na masisira, hindi na datapuan ng mga sakit o ano pa dyan. Ganun na ganun ang tao na yun. Kaya sana hindi na sana nagtambal sa kanyang Panginoon yun. Tingnan nyo, nagsisi siya tuloy. At ang problema, mga kapatid, kung isa sa mga tao na ito, lalo na wala kang paniniwala sa Diyos, kapag nasisihin mong sarili mo, ay mawawala ka sa tamang ulirat. Alhamdulillah, tayo mga Muslim, nagsisisi tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ibang tao hindi ganun, hindi sila nagsisisi sa Diyos. Pagko sinisisi nilang sarili nila, subhanallah. Kaya tuloy, nawawala sila sa tamang ulirat. Sa atin, ang utos sa atin, sumunod sa Allah. Ati'u wa ati'u Rasul, wala tubtilu a'malikum. Sumunod kayo kay Allah. Sumunod kayo sa mensahero. At wag nyong sisirain ang inyong mga gawain. Tingnan nyo, wag nyong sisirain inyong mga gawain. Kasi nga kapag ikaw hindi sumunod kay Allah, kung ikaw hindi sumunod sa mensahero, gagawa ka talaga ng mga bagay-bagay kung saan
ipagsisisi mo bandang huli. At kung sinisisi mo lagi sarili mo, ang mga gawain mo, ayaw mo nang gumawa, mawalan ka na ng kumpiyansa, ayaw mo na mabuhay sa mundo, sisirain mo na lang yung mga pinanggagawa. Subhanallah. Meron nga, nagpatayo siya ng bahay, sinunog niya lang, tingnan nyo. Ganoon kasi sinisisi niya sarili niya, hindi niya mapapatawad, hindi niya alam, hindi mo kailangan patawad sarili mo, doon ka humingi kay Allah ng kapatawaran. Kay Allah ka humingi ng kapatawaran kasi nga siya lamang ang tumatanggap ng mga pagbabalik loob at paghingi ng pagsisisi. Kay Allah ka humingi, hindi yung patawarin sarili mo. Anong magagawa ng sarili mo? Kaya alhamdulillah mga Muslim po tayo, alam natin, kay Allah lang tayo humingi ng kapatawaran at doon tayo magsisi kay Allah. Kaya napakadali ng ating buhay. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Sinabi ng Allah, at anumang nangyari sa kuna sa inyo dahil iyon sa natamo ng inyong mga kamay, bagamat pinapaumanhin niya ang hinggil sa karamihan. Tingnan nyo, pinapaumanhin niya ang hinggil sa karamihan. Doon tayo pala kay Allah umuhingi ng paumanhin. Kasi nga siya lamang ang magbibigay sa atin ng lunas. Kasi nga kapag ikaw sising-sisi sarili mo mga kapatid, subhanallah, alam nyo na mayroong epekto yan mabigat pasanin yan, mabigat na pasanin yan sa emosyon. Kaya iba iyak lang ng iyak, subhanallah, stress siya, nagkakaroon siya ng depresyon. Ang iba na naman, walan siya ng kumpiyansa sa sarili. Kaya ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong mga pangyayari. Hindi sana mangyari sa atin yan kasi nakakaawa ang sarili mo pati ng buhay mo maapektuhan. Kaya kung ikaw hindi ka sumusunod sa Allah, hindi ka talaga bibigyan ng kapayapaan ng pagsisisi. Pero tayo, alhamdulillah, dahil sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng sinabi ng Allah, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ginagabayan ng Allah, gamit nito ang sinumang sumusunod sa kanyang kaluguran bilang mga landas ng kapayapaan. Tingnan nyo, landas ng kapayapaan. Para hindi tayo maepektuhan ng sobrang pagluluksa, sobrang pagsisisi sa sarili. Dapat sundin natin kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkaroon po tayo ng landas ng kapayapaan. Allahu Akbar. Tignan, kaya buhay natin mapakapayapa. Parang wala ka lang problema, tumatawa ka lang, kaya mong tumawa. Kahit puno na ng problema ang buhay mo. Kasi nga, sinunod mo kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binigyan ka ng landas ng kapayapaan. At saka, sabi ng Allah, at sila ay kanyang palalabasin mula sa mga kadiliman tungo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan ng kanyang kapahintulutan at gagabayan sila tungo sa matuwid na landas. Allahu Akbar. Kaya, alhamdulillah, na sumusunod tayo sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung mga nakalipas mong mga kapatid ay yung pinagsisisihan, ipasaalam mo na lang yan. Si Allah ang tatanggapin yan ng Allah, ipapasaalam mo yan, ipasa-Diyos mo yan. Huwag mong pasanin. Kasi napakabigat na mga problema yan Merong nga hadith nga dito na tinuturuan tayo na maging malakas. Ang hadith, sabi sa hadith mga kapatid, sabi niya, wasta'in billah wala ta'jiz. Humingi ng tulong sa Allah at huwag manghina. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada. Kung ginawa ko sana, kung mayroon nangyari sa kanya, ay huwag niyang sasabihin ang kung sana ginawa ko yon ay ito sana mangyari. Ngunit walakin kul qadarullah wa ma yasha'a fa'al. Sabihin mo, pagtatakda ito ng Allah
at kanyang nais ay kanyang gagawin. Katotohanan, kung ginawa mo iyon, ang pagsabi ng kung ba, ay mabubuksan mo ang gawain ng Satanas. Subhanallah. Tingnan nyo, ganun pala. Sisihin mo laging sarili mo. Dapat mga Muslim po tayo mga kapatid. Wag na wag mong buksan ang pintuan para sa diablo. Wag mo pinubuksan yan, dapat isara mo lagi yan. Kaya isa sa mga payo sa aking sarili mga kapatid, wag po nang isipin ang mga kung ganito sana, o kaya makabalik ako sa nakaraan, wag mo nang isipin yan. Ipasaalam mo na lang yan kapatid. Kasi nga, mga pinagsisihan natin ay magiging magaan po yan. At minsan, yan pa ang magdadala sa atin sa pagiging positibo sa pamumuhay natin. Kasi nga, alam naman natin, ang paniniwala ay merong bunga. Ang bunga, doon sa kabilang buhay, makapasok ka sa paraiso. Dito sa mundo, ang bunga ng paniniwala, magkakaroon ka ng katiwasayan sa buhay mo. Allah, katiwasayan. Hindi sisig-sisi ka sa sarili mo. Minsan, umuhugot pa sa ilaaliman ng kanyang emosyon. Subhanallah. Umuhugot pa mo. Sabihin niya, kung sana hindi ko siya pinayagang, ay ganito mangyari. Subhanallah. O kaya sabihin niya, kung naging mas maunawain sana ako, baka hindi pa siya umalis. O kaya, bakit ako natanggap? Sana nag-aral, bakit ako hindi natanggap? Sana nag-aral ako ng maayos. Huwag mo na sabihin niya kapatid. Huwag ka nang magugot-ugot dyan. Lahat mga kapatid, merong minimithing pangarap. Dahil lahat tayo may minimithing pangarap. Alam natin yan. Gusto natin magkaroon ng ganito. Sana ganito aking sitwasyon, aking kalagayan. Kung hindi mo yan maabot-abot, huwag kang mag-alala. Kasi nga, meron ka pang second chance. Meron ka pang ibang pagkakataon. Yun po ang pagpasok sa paraiso. Kaya wag mo sisihin ang iyong sariling kakayahan. Bakit ka ganyan lang? Wag mo sisihin yan. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala lang tayo humingi, nagbinibigay natin yan ating pagsisisi. Hindi ibibigay mo sa sarili mo kasi hindi yan tanggap, hindi yan kaya ng iyong sarili. Dapat ibigay mo ang pagsisisi mo doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga nagbalik loob na kay Allah subhanahu wa ta'ala, wag na silang sisihin. Basta nagbalik loob ka na kay Allah, wag mo nang sisihin yan. Meron nga kwento kay Musa alayhis salam. Sinisisi niya si Adam nga bakit siya nagpalabas sa paraiso. Sa mga tao nagpalabas siya, si Adam nagpalabas sa paraiso. Kaya ang ginawa ni Adam, sabi ni Adam, bakit mo ako sinisisi sa kalagayan na isinulat na ng Allah bago pa niya lilikhain o itinakda sa akin bago pa niya ako nilikha? Sinabi ng mensahero ng Allah. Tingnan mo, from Psalm magsabi, nasagot na ni Adam si Musa na may katwiran. Isinalay sa nibuka. Tingnan nyo, na may katwiran. Nabigyan siya ng proof. Ibig sabihin, tinakda na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatakda na, nakagawa siya ng kasalanan. Pero kapag ikaw nagbalik loob, yun ang gusto ng Allah. Kung makagawa ka man ng kasalanan mga kapatid, kahit ano pa yan, magbalik loob, yun ang gusto ng Allah. Kapag mayroon ganun ang sagot mo, kapag ikaw ay nagbalik loob na, sabihin mo na, pwede ka na magsabi, tinakda yan ng Allah. Allahu Akbar. Kapag nagkamali ka, kaya nagnegosyo ka, nalugi ka, o ano pa dyan pangyayari sa buhay mo. Basta, ganun lang ang buhay mga kapatid. Kasi nga, ang mga pagkamali natin, ating mga pinagsisihan, pinaparamdam pala yan sa atin ng Allah. Ang kirot, luksa, o kaya pagsisisi bago pa ang kabilang buhay, para lumakas po tayo sa pagharap ng ating bukas, sa ating kinabukasan. Allahu Akbar. O kaya para lumakas ka sa pagharap sa magpagsubok ng araw-araw na buhay.
Doon pala yung mga kapatid, para lumakas ka. Hindi sisihin mo lagi sarili mo. Hindi ganun. Ganon ang pagka-positibo ng isang Muslim kapag meron siyang dinadanas na problema. Kasi alam naman natin kapag ang naghihinayang ka o kaya nalulungkot ka, sandata yan ng Satanas. Gusto niya manghina ka, gusto niya hindi ka na magsala kasi nanghina, nalulungkot. Kayo na gusto ng Allah, gusto ng Satanas. Kaya sinabi ng Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. At huwag niyong susundan ang mga yapak ng Satanas. Katotohanan, siya para sa inyo ay malinaw na kaaway. Malinaw na kaaway yan. Kasi yun ang gusto niya. Utusan kayo gumawa ng masama, kalaswaan, tapos magsasalita, pakialam ng mga hindi natin alam. Yun ang gusto ng Satanas. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat. Kasi nga sa araw ng paghuhukom, mga kapatid, tingnan nyo sa araw ng paghuhukom, sisisihin nila si Satanas. Kaya tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, at sabihin ni Satanas nang matapos ang pangyayari, katiyakan si Allah ay nangako sa inyo ng totoong pangangako at nangako rin ako sa inyo, kaya lang kayo'y aking pinagtaksilan. At wala ako para sa inyo na naging kapangyarihan, maliban na kayo'y aking inaanyayahan at saka tumugon naman kayo sa akin. Kaya, so tingnan nyo, sinabi ng Satanas, kaya huwag ninyo akong sisihin, bagkus sisihin ninyo ang inyong mga sarili. Wala naman akong maitulong sa inyo at wala rin kayong maitulong sa akin. Sa katunayan, ako ay nagtakwil sa anumang itinambal ninyo noon sa akin. Katotohanan ang mga mapang-api ay mapasakan nila ang mahapding kaparusahan. Subhanallah. Tingnan nyo, ganon ang kwento ng Allah sa sasabihin ng Satanas sa araw paghukom. Kaya kung sisihin mo si Satanas, wala ring magagawa. Kaya dapat leksyon mo yan, kapatid. Kaya ang tamang pagsisisi, ano mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Baka meron ka pag reward kapag ikaw nagsisisi sa kasalanan mo. Papalitan pa yan ng Allah ng mga mabubuti. Lalo na umiiyak ka kasi nagbalik loob ka nagtaubat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tingnan nyo, merong sinabi si Ibn Mas'ud, ang sanhi ng pagsisisi. Sabi niya, ang kamatayan ay biglang dumarating, kaya ang sino mang tumatanim ng kabutihan ay madaling mag-aani ng paghahangad, at ang sino mang tumatanim ng masama ay madaling mag-aani ng pagsisisi, at para sa bawat manananim ay kagaya ng kanyang yaong itinanim. Subhanallah. Tingnan nyo, ganun ang ganun. Kung tumanim ka ng masama, ay madaling mag-aani ka ng pagsisisi. Tama talaga kasi sa dulo yan ang pagsisisi. Wala naman sa una yan, wala naman sa gitna, sa dulo lagi yan. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid. Huwag kayong gagawa lang ng masasama. Huwag nating kalimutan na gagawa tayo para sa ating sarili. Tama. Gagawa ka sa iyong sarili, sa iyong kinabukasan. Sample lang, mag-aral ka. Walang problema yan, mag-aral ka. Kasi alam naman natin, hindi mo naman makukuha ang pera kung hindi ka nag-aral, kung hindi ka nagsumikap, hindi ka nagtrabaho. Hindi naman pwede dumating sa iyong pera. Kung wala ka ng pera, sisihin mo sarili. Hindi ganon. Dapat gumawa ka ng bagay-bagay, mga kapatid. At gumawa ka ng mga kadahilanan para ikaw ay magtagumpay dito sa mundo. Para hindi ka rin magsisisi. Pero mga kapatid, ang tunay, tandaan nyo to, ang tunay na huling pagsisisi ay hindi dito sa mundo. Hindi dito yan sa mundo. Ang tunay na huling pagsisisi, ang tunay na huling pagsisisi doon sa kabilang mundo. Lalo na kung ikaw, audubillah, makasama sa impyernong apoy. Kasi nga magsisisi sila pero wala naman pakinabang ang kanilang huling pagsisisi. Kaya dito sa mundo, dapat dito ang huling pagsisisi. Kasi kung doon sa kabilang buhay, doon ko palang magsisi, audubillah. Magano ka talaga, parurusahan ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi
matutulungan ang iyong pagsisisi sa ating mga sarili. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo, buksan natin ating mga mata. Tulad sa kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, tunay na siya ay dati ay nasa pangkat mula sa aking mga aliping nagsasabi, Panginoon namin, naniwala po kami, kaya't patawarin mo kami at kawaan mo po kami, at ikaw ang pinakamainam sa mga mahabagin, at saka inyong itinuring katawa-tawa sila hanggat sa kinalimutan ninyong pag-alala sa akin. Tingnan nyo, itong tinutukoy niya dito, sinasabihan niya mga taong nanggutya sa tao na yun na humihingi ng kapatawaran sa Allah. At kayo noon buhat sa kanila ay tumatawa, katotohanan, gantimpalaan ko sila sa araw na ito ayon sa kanilang tiniis, sa katunayan sila ang mga magwawagi. Allahu Akbar. Kaya ang mga nangungutya hindi talaga magwawagi, sila magsisisi sa araw ng paghukom. Kasi sila mga talunan, sila mga lugi sa araw ng paghukom, mga kapatid. Kaya sabi sa Quran, at araw kung saan kagagatin ng mapang-api ang kanyang dalawang kamay habang nagsasabi, sana aking itinahak ng landas ng kasama ng mensahero, o kasawian nga, sana hindi ko itinuring matalik na kaibigan taong iyon, sadyang iniligaw niya ako hinggil sa pag-aalala matapos nang dumating sa akin at naging mapag-iwan para sa tao si Satanas. Sana mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.